Ako po si Mika. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Mahilig po akong mag-drawing at mangarap kahit wala akong pambiling Crayola. Isang gabi nilagnat ako. Hindi po basta lagnat lang, yung tipo ng lagnat na masakit ang buong katawan, parang niluluto ka sa loob. Nanginginig ako habang nakabalot sa manipis na kumot. Narinig ko si mama sa labas, kausap si ate. Wala na talaga akong pera. Baka pwede nating hatiin na lang yung gamot. Napaluha ako. Hindi dahil sa sakit ng katawan ko, kundi dahil sa sakit na narinig ko sa boses ni mama. Pagpasok niya sa kwarto, tahimik akong nagtakip ng kumot hanggang ilong. Pinilit kong huwag umiyak. Pinilit kong huminga ng pantay para isipin niyang tulog na ako. Narinig kong lumapit siya, dahan-dahan. Mabigat ang bawat hakbang. Anak! Hinaplos niya ang buhok ko. Mainit ang palad niya. Mas mainit pa sa noo ko. Pero yung haplos niya parang nagsusumamo. Gusto ko sanang bumangon, yakapin siya, at sabihing ayos lang ako ma, huwag kang mag-alala. Pero hindi ko kinaya. Nanatili akong nakapikit, nagkunwaring tulog. Kasi alam kong kapag nakita niya akong gising at nahihirapan, magpapanik siya. Maghahanap siya ng paraan. Magkakautang na naman. Maglalakad ng malayo para lang may maipainom sa akin. Ayokong idagdag pa sa bigat na dala niya. Kinabukasan masama pa rin ang pakiramdam ko. Pero nakangiti si mama habang inaabot ang tinimplang sa labat. Para sa lagnat mo. Walang gamot pero may dasal. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat, ang lagnat sa katawan. O ang pagtiis kong huwag mahalata. Na hindi pa ako tulog, para lang hindi ako maging dagdag pasanin. Pero sa puntong iyon, natutunan kong, minsan ang tunay na lakas ng isang anak ay yung kaya niyang magpanggap na okay siya. Para lang hindi masaktan si mama. From Mika.